It's all about faith. If you see the incredibles, the impossible things, have faith in God. Amen? Only faith can move the mountains. Only faith can move your trials and problems. Only faith can do the impossible, the unmovable things. Faith does something in our life. So that's why we have a church like this, teaching about the Bible, learning about the Bible. As I said to you, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. The more you learn the Bible, the more you have faith. Usahay nga wala kay pagtuo, wala kay salig sa Ginoo, nga usahay kasalig kasi mo kagalingon dili sa Dios, kaya problema igsoon, you have a lack of studying the Word of God. Always remember, the Bible is the authority, the Bible is a final word, the Bible is the Word of God. This morning, son, what a blessing, a man of God, usa sa mga usa naging blessing sa kanila church. No? He handled the young people. He sacrificed a lot. Travel from Jensen at to the balik rin. He graduated in Bible School, Robert Institute, kauban niyang wife, Ma'am Lalang. And this morning, Brother Bobby will preaching to us. And we're welcome sa kanyang tawag na Brother Bobby, come and preach to us. Ayan. So, maraming salamat, Pastor Munching. So, by the way, karoon lang yun nga time na murag tubaan ko. Okay? So, one Sunday, visit mi sa church dito sa Carmen. Observe sa mga panibahon po na dito. It's a blessing makita ni mo ilang testimony. Mga uban nga, mga membro nga nagdinasigay sila sa pag-adto sa soul winning. So, I'm inspired sa ilahang kinabuhi po na nangalagad sila sa Ginoo. Even mga young people nila dito na naghatag din sila o ang ilahang mga tawagan ni. Ang ilahang mga young people na as na Bible College Chris Jensen. Isipon ni mo, mag-travel siya mga 6 hours na mag-travel. But gipiling lang Mount Calvary na mag-school of Bible College, and it's a blessing na makita mo sila mangalagad sa Ginoo. So I hope karon nga buntag dito maglangan sa tuwang mensahe, palihog tindog at tumapihan ng Acts. One of the makita nimo ang example sa mga Kristohanon sa Book of Acts, Acts chapter 11 verse 19 hangtod sa verse 30. Kaya ito ning basahon responsibly. Okay, magbasa sa verse 19 ang babae, and then ang lalaki verse 20 hangtod sa verse number 30. Okay, Acts chapter 11 verse 19 hangtod sa 30. Ang una magbasa mga babae. Read this first, mga babae, verse 19. Ready? Go. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose upon Stephen, traveled as far as Philippi, and Cyprus, and Antioch, preaching the word of God that holy. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they come to Antioch, spake unto the Christians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was in them, and a great number believed and returned to the Lord. And tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch. Who when he had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with the purpose of heart they would believe in the Lord. For he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas and Tarsus for the same soul. And when he brought him to Antioch, and it came to pass that a whole year he assembled himself with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. And in his days came prophets from Jerusalem and Antioch. And there stood up one of the Agabus, that signified by the Spirit, there should be with there throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, every man according to his ability, gathered men to send tribute unto the brethren, which
which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Mag-pray ta. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, salamat kaayo for this moment. Salamat, Lord, kay kami nagkatigom, ang ikaw simbahon, daygon ka, kung simbahon ka sa Espiritu kamatuoran, akong pag-ampo karon nga takna, Lord, ikaw magapamuhat, gamita imong pulong, na magpabilin kini sa among nahunag kasing-kasing, kung help us, Lord, to apply kung unsa may madunggan karon, kung naa may pagbadlong, Lord, itubot, kung kagaay kasing-kasing, na matudluan Ginoo imong katawan, even may Ginoo, salamat, kay ikaw nagatudlo kanamo, pinaagis imong pulong, dalay ko ka sa walay katapusan, salamat sa kaluwasan ng mga angkon to our Lord Jesus Christ. Kaya mong pag-ampo in Jesus' mighty name we pray. Amen. So be seated, please. Salamat. Okay. So, as I study sa kining lesson, so atong makita diri nga ang Christian is gitawag sila Kristohanon first in Antioch. Okay? So, one of emphasizing atong makita kining Kristohanon, Christians. By the way, we are not Christians because we are not Muslim. Okay? Dili tayo nga Kristohanon kay kita Islam. Kristohanon ta, by the way, we are not based sa atong Christianity based sa follower. We are based sa atong Christianity pinaagi sa pulong sa Dios. And by the way, ang Kristohanon kinabuhi, as Pastor Melvin Laurina nag-preach, Christianity is not a bullying. Young people, ayaw magtuwa ng usam na yung kinabuhi, puro ka simba, puro ka alagad sa Ginoo, wala ka na boring anak, wala ka gilaay anak. Okay? But by the way, and also Christian life is incomparable. Ang Kristohanong kinabuhi, dili mo makumpara. Ano man? As we see, even sa akong Christian life, makaingon ko dili ko makumpara. Layo kayo ang kinabuhi na ko sa una, by the grace of God, dili na ipanghambog, but layo kayo kinabuhi na ko sa una before, kaya ano man, tungod sa butang akong ginahimo, unya mag-cause nga ma-destroy akong kinabuhi. Unya manginabuhi kung anay kahadlok. Kaya wala bakang akong kung manginabuhi tadi sa kalibutan nga natay kahadlok. Di ba wala kay kalinaw? Okay? Sometimes mahadlok ka nga kung sa imuhang kaunon. Pero hindi na ka mahadlok, gamay na lang. Kaya naman nag-ampo mo ka sa Ginoo. Niya usahay ang kahadlok sa tao unsa kamatayon. Gikan mi sa Davao, mga one day, nadunggan ako ang balita dito sa Bunawan, I think sa Bunawan to siya. Traffic light, naitabok na tao, kunya nitabok siya, even nga naka-green ba, naka-go ang sakyanan, so sayop to sa tao, nitabok siya, kunya, ginahina niya tanaw ang sakyanan ba, pag abot niya sa unahan, na-18-wheeler truck na usok kay padagan, naikarga ang mga bakal, kunya, kay katong driver ni Huno siya, kasi siyempre, banggaan ko niya tao, nitabok, ni full brake siya, karon katong mga bakal nga ilang karga, ni bulandos pa daw sa tubangan sa 10-wheeler, nangatusok ang driver o ang katong helper. Kunya, gikan mig Davao ato. Salamat, mao ginandalahan na akong among giagi-ano. Niya siguro motor ni salamat sa Ginoo na protection. By the way, ang kamatayon sometimes nakikahadlok ana. Kung di ta luwas. Apan salamat sa Ginoo. Naatay assurance. Amen. Assurance nga dili ang tao ang nagsaad. Ang Dios nagsaad. By the way, kung ang tao musaad, sometimes ma-fail din na. But kung ang Diyos musaad, di gina-fail. He fulfill His promise. And I believe sa atong Kristohanong kinabuhi, na-experience na mo ang joy, na ang kalinaw sa imo kasing-kasing. Gawa mo na-experience before. Pero you wonder why nga nung ang Kristohanong usahay, gusto di bubalik sa kalibutan. Nga nung komportable hapon ka sa buluhaton sa kalibutan, nga na-experience na nimo imong Christian life, nga na ang panalangin sa Ginoo, na ang presensya sa Ginoo, ang imong pamilya buo, na ay kalinaw. Kunya imo tong balikan tong imong kinabuhi sa una, nga ingon pa nila gubot pa sa lukot. Okay? So by the way, kini nga time sa Book of Acts chapter 11, diri na to makita ang mga Kristohanon sa una. Nga kung imong tan-awon karon, layo ra kayo. Different ang Kristohanon sa Book of Acts o karon ng mga Kristohan nga nagapropisa na sila Christian. By the way, we are Christian because we follow the Lord Jesus Christ. Amen. We follow His word sa iyang pulong.
Okay? So kini nga time na ay persecution ani. Kunya ingon sa verse number 19, they were scattered abroad because of persecution that arose about Stephen. They traveled as far as Phoenix, Cyrene, and Cyprus, and Antioch. Kung sa ilang gihimo dito, they preached the word to none but only to the Jews. In verse 20, makita niyo dito. And some of them, tanawa sa Bible. Amazing kayo. And some of them were men. By the way, dili na sila apostles. With them, will come to Antioch, speak unto the Christians, kung silang himo, preaching the Lord Jesus Christ. Amen. I don't know, as a man, sa diha ka naluwas ka, kung sa imong burden sa matang tao. Nako kay burden sa kalag, one time, akong Wednesday night, grabing preaching. Kadungo ko, taga Bukidnon, nagwalis Mount Calvary, grabing wali, about winning souls. Look on the fields, mo na iyang title sa mensahe. Mausahay, ingon niya, magsikat tanaw sa imong fellow Christian, ay most of the time, wala ka nagatanaw sa field. Ingon niya, lift up your eyes and look on the fields. Na ay mga tao nga wala pa naluwas. O kinahanglan sila masangyawan sa mayong balita. In verse number 22, makita rin mo rin, then tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem. Sa diya nga nadunggan sa church sa Jerusalem, nga naay nadawat ang pulong sa Ginoo dito sa Antioch. By the way, Gentiles ni sila. Kaya in chapter 10, si Cornelius, Gentiles na. Unya, si Peter, ni ato kay Cornelius, nagwali. Unya, kini mo ni first Gentile church, kini Antioch. They called Christians first in Antioch. Okay? Unya, sa diya nga nadunggan nila sa Church of Jerusalem, tanaw sa Bible, in verse 12. Then tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch. In verse 23, whom when he came and had seen the grace of God was glad, and exhorted him all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. So, si Barnabas, gipadala dito sa Antioch, to encourage those convert, those church dito sa Antioch. Nga mag-motivate sa matag Kristohanon nga magstay sila sa doktrina o sa pulong sa Ginoo. So the title of message karon nga buntag, Christians at Antioch. Amen. Mga Kristohanon, mga early nga Kristohanon. By the way, kung nagabasa mo history, nabasa na ring history about Trail of Blood. Sa una nga panahon, ang mga Kristohanon grabing persecution. Una nga, mayon sila ang tinuod nga Kristohanon. Pero gitry nila, kumbaga, force ba? Kaya balo mo sa story nga, gibautismuhan nila itong mga bata nga wala pa'y buo. Kunya arong nahimong Kristohanon. Kunya ang tinuod nga Christian sa una, nagatago sila. Kaya tungod, pamatyon sila sa gitawag nga Kristohanon tunuhay. Ay persecution. Una nga, abi nila, sila rin Kristohanon, pero ang tinuod nga Kristohanon, kining sa Book of Acts. Unsa may gihimo sa mga Kristohanon sa Book of Acts? First, they preach the Lord Jesus Christ. Amen. Nagawali sa maayong balita. Right. Even si Apostle Paul, nga dating nga Saul, siya ang gigamit sa Ginoo, dating persecutor, dating mamatay tao, na ay bad nga past, but still gigamit sa Ginoo. Amen. Na siya mga missionary journey, gigamit sa Ginoo, magwali sa maayong balita. Unang nga butang, makita niyo sa early Christian sa una, nagawali sa maayong balita. And also, na ay kasiguruhan. Na ay kasiguruhan nga ilang kalag, madto sa langit. Na sila boldness. Even sa mga persecution nga ilang giagian, ang uban gilansang, ang uban gipriso, gibunal-punalan, gitamay og maayo, tungod kay dila gusto nga ang mga pagturunan nga iya ni Kristo or ang mayong balita mapaabot sa lain-lain nga lugar. Una nga, first
the first gentle church. Number one, makita na ito diri kung sa kini nga klase nga church. First point is, makita na ito a strong church. By the way, muna ko, nadunggan ninyo many times nga ang church is group of believer. In Greek word, church is ecclesia. Means called out assembly. Muna nga daghang ay mga relihiyon nag-angkon. Kami ang tinuod nga simbahan. By the way, ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, those people nga nakasiguro sa langit. Imagine mo na, sila ang gitukod nga ni Kristo nga simbahan niya. Wa sila kahibalo nga langit na sila impierno. Wa sila kabalo, wa sila kasigurado sa langit. Okay? Wala nga ang tinuod nga Kristohanon na ay pagwali sa pulong sa Ginoo, na ay boldness, na ay pagpanginabuhi. Kung kayo tanawin mo si Barnabas in verse 24, he was a good man. By the way, ang mga pagkamaayong na tao na to, di gina makaluwas na to. Pero mao na ang ebidensya na tinuod ka nga ni salit diha ng Jesus Christ. Kaya ang tao nga nagkita nimo, di mo nakita sa imong pagtuo. Until such time nga imong ginapakita ang imong tinuod nga pagtuo mo na nga naa kay ebidensya nga maayong binuhatan. Muna nga tanawon nimo ng mga unbeliever, kabalo na sila. Diba? Kabantay mo na mga karagdilit yung mulo. Kunya, nabalaan ka nga simba ka diri. Kung sa'yo muna nila, unbeliever na, pero may na sila. Diba, bawal mo na sa, kabalo na sila. Pero nag-inom lagi ko lang, bawal mo na sa inyo. Nag-inom lagi ka. Ay, dili mo ko baptist. Simba-simba naman ko dito. Kaya mga anak, kabalo ng mga unbeliever. Muna nga, in order nga tinudanay atong pagtuo sa Ginoo, kinanglan na-ebidensya nga natay mayong binuhatan. Kunya, madunggan ka nga Malikas, ibang ana siya, by the blood Bible, si Malikas. Wala lang tanaw. Ang ebidensya lang tanaw. Wala nga, si Barnabas, he was a good man and full of the Holy Ghost. Ang Kristohano nga, puno sa balang espiritu, dili itong mag-istorya o lain-lain na pinulungan. Si Barnabas, full of the Holy Ghost. Kung sayang gihimo, nahimo siyang matarong na tao. Nagawalis may balita, di-encourage sa church at Antioch, mga Kristohanon. Muna nga, kita sa Christian, kinudanay nga nagapalo ng Jesus Christ. Nakikitawag nga, extorted ba? Nakikitawag nga, panagdalasigay. Pag binasigay sa matag usa. Kung atong Kristohanon na kauban, naluya, hindi natin kundin. Muna, sige mag-pa-influence anak. By the way, kung kita tinawag ng Kristohanon, tinawag tangaluwas, natay kauban, fellow Christian na to, na nag-suffer. Kung ikaw malipay ka anak, I don't know kung unsa nga conviction na ka. I believe ang Kristohanon nga makita ni mong other Christian nga nag-suffer, I believe na ay kibugaton ni mong kasing-kasing. Kaya kung magkatawa ka, I don't know kung unsa conviction. I believe, first point, a strong church. Yes, yung aning nga church, group of people, we are saved, but I believe, yes, nag-desire ta, nag-invite ta, nag-wali ta, kaya nga naman, mo na ito ang purpose nga makadungog ang mga tao di sa malapatan sa mayang balita, aron sila masave. But I believe, even sa kini nga congregation karon, I believe na ang paglingkod sa simbahan, nagabase na sa next generation. Mga bata, young people. Kung ang karon nga generation, luya ang church, ang mga believer, walang nagawalis may balita, walang nang inabuhi nga matarong, walay separation sa kalibutan, I don't know kung unsa nga church from next generation. Kung nakabay kalikon nga simbahan. But I believe na gamiton ang Ginoo. Maybe dili area. By the way, a strong church is a praying church. Ang likon nga simbahan, katong simbahan nga nagaampo. 14 years sa Christian life, dili ko makaingon nga likon ko nga Kristohanon sa akong kaugalingon lang. Kaya many times, daghang kayo atake ang kaaway. Daghang kay temptation nga imong agian, imong matubang. Dito sa Sunday, ang topic sa kay Pastor Dilio, temptation.
ang temptation is common to man. Common ba? May kag-common, paano gina? Baga, maabot gina sa imuha ba? Muna nga, every time nga na temptation, a strong church is a praying church. Pero hindi na ito ni madunggan ang pag-ampo. But the question, gihahin mo ba na ito ni? You know what? Makawali ko din for almost 30 minutes. Pwede na, mawali din. Magsangyaw, mag-preach sa pulong sa Ginoo. Pero lisod, mag-ampo within 13 minutes. 30 minutes. Ganong lisod man? Kaya tungod, ang pag-ampo, first na akay ito, faith. Okay, pag ito, ito, gikantan lalyo, believe and you will see. Mga tao karon, to see is to believe. Makita sa bago mo to, lahi ang prinsipyo sa Diyos. Mo believe ka, and you will see kung paunsa kagamhanan ang Diyos. Doon sino nga si Moses nitabok sa Red Sea, nga gitunga daan ang dagat, busa sa dito, dili. Di ba nakita niyo ang illustration ba? Sa diya nga na sila sa Red Sea, yan ay, na-corner na sila. Ay kung ina nga, gipika sa ang dagat sa Ginoo, kaya Ginoo mo ginagpika sa to, gamit lang si Moses. Ay kung ina, gipika daan sa Ginoo ang dagat, kunya, musa sila dito, dili ay. Si Moses dito daan, na ang Diyos kaya niya, pikaso ng dagat bago sila makaagi. Meaning, they believe and they will see. O nakita mo karon. You wonder why imong kinabuhi. Wala man ta nagpahambugay kung perfecto ta Kristohanon, but naay difference. You wonder why nganong walay kabaguhan atong kinabuhi? I don't know kung tinuod niyo ka nga isalig bidawat kay Jesus Christ. Just between you and the Lord, ikaw rin naghibalo. Yun ang Bible, examine if you are in faith. Kaya lahat itong nag-prophesy, nag-Kristohanon ka. Nagasulti lang ang Kristohanon, nga save ka. Okay? Kinahanglan nga makita sa imong bunga ang ebidensya na ikaw tinuod ng Kristohanon. They preach Christ. A strong church is a praying church. A strong church, they were united. Na ay unity. Akong nagatuo ko kung ang simbahan na ay division, dili yung lingkod ng church. Okay? Ang simbahan nga na division, tanaw sa Corinthians, dito sa Church of Corinth, na division. Meaning, walay pagkahiusa. Sa Book of Acts, makita nimo sa chapter 1, they were in one accord in prayer na unity sa pag-ampo. Unity sa pag-alagad sa Diyos. Now, napaminaw, what is that meant? Dili tanan butang, nga agree ka sa kuha. Okay? Dili tanan butang agree ko sa inyo ha. But I believe, by the grace of God, through sa ihang pulong, I believe God maghimo og unity in order nga kita maglingkod nga simbahan. A strong church na ay strong na family. Napa mo? Gusto mo na ko, a strong church na ay strong na family. Kaya nga naman, ulit na to, kung lingkod ng simbahan, naga-learn ta, naga-follow ta, naga-obey ta sa pulong sa Ginoo, ulit na to sa sumbalay, na ay lingkod nga pamilya. Dili ko perfect nga leader sa panimalay, but ginaampo na ko sa Ginoo, Lord, give us wisdom. Kita nga mga lalaki, kita mag-allow sa Ginoo nga mag-lead sa panimalay. Pero I believe, kung kita weak nga leader, at by the grace of God, ma-fulfill na ito na kung nakata sa Ginoo. A strong church have a strong family. Mag-asawa, bana, magpamilya, na yung mga anak, mag-faithful lang ka sa simbahan, di lang ka nag-learn, but nag-obey ka kung sa imuhang na-learn sa pulong sa Ginoo. Be doers of the word. They were in unity. They loved to assemble and express their faith. In verse 20, makita na to. Acts 11:20. And some of them were men of Cyprus, Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Christians, preaching the Lord Jesus Christ. They loved to assemble na ay panagtigom. Abra na to, ang Hebrews 10:25, familiar kang verse. A strong church is na ay
not forsaking the assembling of ourselves together. Hebrews 10:25. Familiar ka nga verse. Yung ang Bible, not forsaking the assembling of ourselves together. Ang lig-on nga simbahan, wala nag-forsake sa pagsimba. Kaya ang pagsimba, igsoon, importante na in order nga kita na foundation ang atong kinabuhi. Ang atong foundation dili ang atong wealth. Ang atong foundation dili atong talent. Ang atong Christian life ba, atong foundation dili atong talent, dili atong abilidad. Una nga, dili nato dapat i-forsake ang pag-adto sa simbahan kay anuman in order ana mas strong ang simbahan and also ang imong pamilya maglig-on. I'm not saying nga dili ka maglisod. I'm not saying nga dili ka mag-og struggle o problema. But I believe mahimo nimo na ay victory nga naman lig-on ang church. Paun sa maglig-on ang church, pinaagi sa pag-ampo. Pinaagi sa paghiusa in one mind. Walay division. Kaya kung naang division, I believe Satan will behind that division. Kaya nga naman, si Satan wants us to destroy. Unsa ang purpose ni Satan? To destroy us. To destroy the church. Una nga, iwan din ang anong naipagwalis sa pulong sa Ginoo, na sometimes, kamatuoran nga makasakit na to. Kaya nga naman, gusto na Satan nga gubaon ang church, unya pinagi sa pulong sa Ginoo, ma-rebuke, mawalihan, makorek. Okay? Wala nga, kinahanglan nga dita mo, permitted na sa simbahan, stay in the church, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. A strong church is composed of believers. Ang lig-on nga simbahan, composed of tinuod nga tumuloo. Dili itong totoo lang. Kabang totoo lang. Or, maragod sa word niya, simba-simba na ba? Dili ko tinudanay. At a strong church, na ay penitent believer, na ay kining tinudanay nga pagtuo. Diyan sa Diyos. A strong church. Makita na to sa Antioch. Christians at Antioch. A strong church, ikadua. A growing church. The day nga ikaw na saved, God wants us to you na mag-grow ka sa imong Christian life. A growing church, why? Ano makita mo ito nga nag-grow ang church dito sa Antioch? By preaching the Lord Jesus. Because Barnabas, we know, Barnabas encouraged at the church at Antioch. Una nga, as Christians, as believers, we need to encourage each other. Na ipanagdasigay. A growing church, its members follow the Lord. Nag-follow diha sa Ginoo. Now, ang Kristohanong kinabuhi or ang church nga mag-grow na ay burden sa kalan sa tao. Ang simbahan nga nag-grow, dili basta-basta ma-open. Yes, masakitan lang ito. Okay? Kaya napamantas tawhanon nga kahintang. But di nga itong i-allow those offended nga mag-cause na ito mga palayo sa simbahan. Mag-cause na ito nga ina ka mga lagad. Kaya naman, nagpadala ka sa imong offended. A growing church is dili basta-basta ma-open. Dili basta-basta ma-undang. We need to continue. I believe ang simbahan nga nag-grow, makita na kung pila ka po nag-soul winning. I believe na. Kaya usahay, kung pasihan na to ang, yes, nag-design mo to ang mga tao nga bubisita, but I believe ang usang nga basihan nga nagatubo ang simbahan, those people nga nagalakaw, nagawali, nagatudlo sa mga bata. Mo nang usang utang, makita na to ang kanang church, nag-grow. Yes, mag 3 years pa lang ta. I believe, kita ang kaya ni. Dili lang isa. Unya atong bag-apan atong pastor. We support our pastor. We pray for our pastor. Kaya dili maglikod ng, dili mo grow ang simbahan kung di nato niyang buwan. Wala may magic ani. Kinanglan ay pag-ampo. Not only, we need to support. Preaching the Lord Jesus.
a growing church. Barnabas encouraged the church at Antioch. Its members followed the Lord. And also, a growing church engaged in foreign mission. Ang simbahan nga nag-grow, just like church at Antioch, or mga Kristohanon, nag-engage sila sa foreign mission. Na yung mga missionary nga ilang ipang-send out to preach the gospel mo na diyo. Nag-pray ba taan ang mga foreign missionary? Ang atong local, natay mga local missionary. Naas Pastor Bonifacio din. Nag-pray ba taan eh? Perminti ni galakaw, gawalis may balita. Mamotivate ko rin usahay kay sa iyang edad, nagalakaw, nagawalis. Nya, kita nga mga batanon, gamay kita gimo sa Ginoo, para ma-challenge na ba? Praise God, na tao ngayon ani. Grasya o kaluoy sa Ginoo. A growing church. I believe kamabuton sa Ginoo nga kita mo grow sa tubig siya ngay. Muna nga, ang simbahan nga nag-grow, dili gud malipay kung di kasimba. Muna usa ka timinlan. Kung di ka kasimba, unya okay lang sa imo ha. Na, I don't know kung sa conviction na. I believe ang simbahan, kita man ang church, kita man believer man ta. Okay? Tumulong mo ta ni Jesus Christ. So we need to be in church. Ikatulo, a generous church. A church at Antioch is a generous church. Nga naman, in verse 27, makita natin today, Acts chapter 11, verse number 27, iyon ang Bible. Ay, sabi ko si Bruce. Acts 11, verse 27, iyon ang Bible. And in these days, came prophets from Jerusalem unto Antioch. So na prophets from Jerusalem unto what? Antioch. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be a great dearth throughout all the world, a famine, which came to pass in the days of Claudius Caesar. In verse 29, tanawa. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. So kini nga church na ay generosity. Ano man, nag-support sila kay tungod na ay kaigsuunan nila nga nanginahanglan og tabang o kini nga church gigamit sa Ginoo nga ma-supply ang panginahanglan those people na naa sa lain-lain nga area. Christians at Antioch, a growing church, a strong church, a generous church. Yes, nag-pray ta og land. Nag-aampo taglan nga ang Ginoo mohatag na to. Yes, sometimes pag struggle ta sa atong giving. Pero inang taga, minaw. The more nga mag-struggle ta sa giving, the more ka dapat mohatag. Ano man? Na-observe na ko na. Usa nga na-experience na ko. Labi na sa financial. The more nga mag-struggle ka sa paghatag nimo, the more ka nga mohatag. Ano man? Ang Ginoo, the more nga mutabang nimo. True sa imong financial. A generous church. Una nga natay mga missionary diha, we support local missionary financially. Kaya naman, gusto na ito kini nga church gitawag aning makatabang sa uban. Just like sa Book of Acts, a generous church. The prophet Agabus foretold of famine to come upon the world. And the disciples give according to their ability. Mo ni siya, ang paghatag according sa imong ability. Dili kay mohatag ka, hatag ko ani bisag list di lagi makaya hatag yapon. Dili according to your ability. Tama sa verse number 29 no? Then the disciples every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. A generous church. We support sa mga tao nga nagawali sa maayong balita. We support sa mga young people na gusto to Bible College. Minaw mga membro. Kung na may mag-eskwela Bible College dire, abang suportahan. Kaya di ba ito support nga, mulaton mo na sa Ginoo.
kita nga membro ni nga church. Na wala man ko nag-compare ha. Kasi magkainon ma-compare mo to sa uban ni simbahan dili. Ako sa na-observe na ko dito sa mga gituan. Lahi ang ilang support sa allowance sa Bible student nila. Kaya gano'n man, ano siya Brad, ako na yung supportahan sila. Kaya para din ulit. Lisod ko kaya dito. Kung wala sila pagkaon dito. Imagine mo na, may eskwela. Tanaw ko, ma-observe na sa inyong mga anak. May kaon, may eskwela, di ba? Mauling na nga. Tutuma, oy. Ba mo katarong paminaw. Ay, masiro pa. Ngayon, walang focus sa paminaw. Nga na para dito. Wala nga, kung na may Bible College, ni surrender sa mga young people dili nga ato dito nag-eskwela. Ato nang suportahan. Dili ang believer mo support. Kita. Kita nga mga church, kita nga believer. A generous church. Karon sa pa ka magtuon paghatag. Dili lang financial. Ano to kay financial tanan? But ang imong panahon. Yes, mohatag ta. Inaagi sa imong ability. Inaagi sa leading sa Ginoo sa imo ha. Kaya ang paghatag dili man pinugsanay according sa imong paunsa ka gidil sa Ginoo. Wala, the more you read the Bible, the more ka nagadto ka simbahan, the more ka matudluan kay ana kay pamaagi sa Dios. In order nga ang church mapadayon. Ingnan ta ka walay simbahan nga wala kanang walay apil ang manik. Kinahanglan magkwarta ang church ka naman. May mga buluhaton sa simbahan na kinahanglan magkwarta. Usmay tumil lang sikat nga. True sa church. Wala nga as a member, we try to practice na kining coastline. Dili man tayo magpakaroon ingnon ng balaan dapat I believe ang Ginoo nahibalo nga kini nga simbahan Coastline Baptist Church is a generous church. By the way, ang kalisod sa kinabuhi sa ako lang amot sa inyo ha. Ang pag-struggle sa kwarta for me ha, sa diyan nga naluwas ko dili gyud rason nga di ka matag. I don't know sa inyo ha. But according sa pulong sa Ginoo, a generous church. Ito pa maganda ni nga 12. Makita natin sa Book of Acts chapter 15 and verse number 22. Church at Antioch is a teachable church. Acts 15:22 atong basahon. Acts 15:22 iwan ang Bible. Then placed the apostles and elders with the whole church to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas surnamed Barsabas and Silas, chief men among the brethren. Verse 23. And they wrote letters by them after this manner. The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Sicilia. Meaning, a church that is teachable. Na paminaw. Sa ako lang gingon, kita ang church, group of people. Lisod kaayo, nga membro ta ani nga simbahan, di ta magpatudlo sa atong pastor, lisod. Ako lang gingon, dili mi ta ugly ta, pero dili ta dapat mo contrary. As long as will sa Ginoo, we follow. Kung tudloan ka nga mo inom, unya di na kabutol sa Ginoo, ay buhata kay di na kabutol sa Ginoo. Kung tudloan ka nga mo sabong, ay buhata kay di na kabutol sa Ginoo. Kung tudloan ka nga mo wali, aw kabutol na sa Ginoo. Kung tudloan ka nga mo hatag og drugs, hatag og drugs. Wala nga, mo bitaw na ang gustuhanon. Mo na rason nga dili mo grow, di ka balo magpatudlo. Kabalo nga dili magpatudlo, garbo. Kaya ba, wala rin kay garbo, naap mo pride. Tanan na pride, pero nana sa tuwa kung paon sa lugar at kontrolon. Kaya ang, kung imong tanaw ng pride, will come into destruction. Teachable church. Now, as I've said, honesty. Kaya, ako, maging honest ko. Listen para sa kuha nga tudluan. Pero by the grace of God, nahimo na ito na kitungod kay balota sa pulong sa Ginoo. Dili ka wise kay tungod imuha tanan kabuton matuman. Lahi na sa una nga upatan maluwas. Ato nga man yung kagustuhan. Kung Domingo, ako gyud ang magbuot. Kung asa ang lingaw dito gyud ko. Pero kadiya nga naluwas ka, gitudloan ka nga magpabilin ka sa simbahan as long as na Sunday morning, Sunday night,
kinanglan ka na ka. Kaya naman, gitudluan ka. Everyday, kinahanglan ka og pahimangno. Kada usa na to. Pahimangno nga based sa pulong sa Ginoo. We need someone to teach us. Yes, nagatudlo ko diri. So dili tanang butang kay balo ko. Sino na? Dili tanang butang kay balo ko. Wala nga kung ay mo tudlo sa kuha. Usahay, marami mo bili siguro. Parang ba? I believe pinaagi sa tabang sa Ginoo. Kinahanglan nga nakatay teachable ang singkasi. Gitudluan ka nga mag-faithful ka simbahan. Tumano na to. Young people, gitudluan ka nga kung nag-commit ka sa Ginoo, nag-surrender ka sa mong kinabuhi dito sa camp. Gitudluan ka nga i-fulfill na. Buhato na. Kung imo nang gisurrender ang ginang mga teenager kanina, kung gisurrender ang mong kinabuhi sa camp sa Ginoo, dili sa tao kundi sa Ginoo, ayaw kalimti. In order na ma-fulfill nimo na, you must be in church every Sunday. Sunday, we need to church at Wednesday night. We need to be involved sa ministry ka naman. In order na ma-fulfill nimo yung commitment. A teachable church. As conclusion, ano nga message? Christians, kung saan nimo i-emphasize ang Kristohanong kinabuhi. Sa diha nga naluwas ka, daghang mga butang nga di nimo ganahan. Keg ingon pa nila stricto. Dili gitagaan ka kamatuoran aron makatabak sa imo. Amen. The truth will make us free. Amen. Right. As a Christian, yes, ang Kristohanon sometimes makita na mo declare na sila Christian but wala man ta nag-condemn. But sad to say, different ang ilang lifestyle. Different ang ilang pagpanginabuhi. By the grace of God, makita na ko ang mga teenager diri. Ginikanan, paminaw. Makita niyo yung anak diri nagakanta diyan sa Ginoo. Imong mga pag-umangkon nga nagkanta di sa Ginoo. Usa ko may gipangita nimo. Nga na may young people nga willing magpagamit sa Ginoo. We must support sila. A Christian life nga di mo makumpara. Na ang kalinaw sa Dios. In times sa problema, na kay ginaduulan, may help cometh from the Lord. Sa Ginoo ta mga tabang. Na advantage. Last atong Friday nag-prayer meeting dire mga young people. I believe one day, I believe kung naa sila sa Ginoo, usa ka cities nga place sa ilaha is in the will of God. Right. Amen. A Christian life, kadili boring. Na ang kalinaw sa Dios, na ang victory. Right. We learn the second coming of Christ sa atong Sunday school. I hope nga ma-inspire ta na. Right. Amen. Ano man, one day mabalik atong manluluwas. Pagkakuhaon ta during rapture. Kunya kung dili ta tinuod nga tumulo. Ikaw ron kinahibaloan ang Dios. Di man mi kita sa inyo kasing-kasing. But I believe sa iyang second coming makauban ta during rapture. Kaya kung di ta mauban sa rapture, wagi tag 7 years tribulation period. Ibo-bo ang kapungot sa Dios sa kini kalibutan. The world is naga-worse ang kalibutan. Muna nga sa Christian, we live a Christian life based in the Word of God. Based sa pulong sa Ginoo. Wala talaga based sa mga follower o mga co-Christian na to. Kaya naman, kita tanan dili ta perfecto nga Kristohanon. Wala nga naga-based ta pinaagi sa pulong sa Ginoo. A Christian life is not incomparable. Is incomparable. Pray ta, before we will hear mata. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, salamat kayo sa inyong pulong. Salamat, Lord, adunay Kristohanon sa Book of Acts na amo ang kuhaan og ehemplo. Kamu sa diin, Lord, na ginabuhi para sa imong kaymayaan. Na ginabuhi, Lord, na ay ikaw ang pasidunggan
nagawalis sa may balita, na ikaisog sa pagsangyo sa may balita. I pray Lord nga ikaw mag-bless sa kini nga church. Padayon ka Ginoong pamuhat nila nga simbahan. Each member nila nga church nga mag-involve Ginoo kung asa nimo sila ibutang. Kamo sa diin Lord, magamit nimo sa imong bulaton. I pray Lord nga ikaw mag-bless. Kung naaman diri Lord, wala pa naluwas. Akong pag-ampo nga ikaw Ginoo ang magalihok sa ilang kasing-kasing. Luwas na sila karon nga adlaw nga sila musalig, mudawat kanimo nga iyang Ginoo manluluwas. Ikaw mag-bless invitation this morning. This we ask in Jesus' name. Amen.